Mabait ba kayo sa mga kasambahay? Alam natin na sila ay parang extended na miyembro na rin ng ating mga pamilya. Marami nga sa buong mundo nakikita pa sila bilang mga pangalawang mga magulang ng mga bata. Bukod dun sa pagmamahal na kanilang binibigay sa pamilyang tinutulungan nila, malaki rin ang impact nila sa pang-araw-araw natin ng mga gawain. Malaki yung bit-bit nilang bigat or tinatanggal nila na load natin para gumaan yung ating mga trabaho. Kaya nga tulong ang tawag natin sa kanila. However, ang sad reality kasi hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, marami yung mga nakikita sila na para bang mga secondary characters lamang. O hindi na natin papaligoy-liguyin pa. Mababa ang tingin sa kanila. Dahilan para maraming mga helpers ang makatikim ng mga pang-aabuso, pananakit, hindi lamang sa salita kundi psychological drain at yung physical na pananakit. In fact, over the years, may mga balita na, especially sa mga OFWs po natin, kinukulong sila, hindi binibigyan ng rest day, walang sariling mga kwarto, sa sahig lang, ni walang kutsyon, and yung worst is, ang mga OFW, meron po yung mga natatagpuan sa freezer. Totoo po yung mga balitang yan at hindi conspiracy theory lamang. Ang kwento natin ngayong gabi parang diretso mong mapapanood sa isang horror or isang thriller film. Dahil yung kasambahay sa kwentong ito makakatikim ng torture. Opo, torture talaga. Mahaba, masakit, madugo. And what makes this seem more like a movie dahil isa sa mga suspect po isang kilala, hinahangaan even, iniidolo, nakikita sa telebisyon, kaya marami yung curious sa kwentong ito. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang pagpatay sa isang kasambahay, the Etika City Case. Meron pong tatlong pangunahing characters itong ating kwento ng patayan na naman ngayong gabi. At naniniwala ako na importanteng kilalanin muna natin sila dahil malaki yung papel ng dynamics dun sa kapangyarihan ng isang, sabihin na nating amo, employer at ng empleyado na helper. Si Nur Afia Daing Danim. Isa siyang domestic worker. Siya yung unang karakter natin. Nagtatrabaho siya ng marangal, basically speaking. Pero isang araw, matatagpuan siyang patay sa sahig ng apartment ng kanyang mga employers sa Kota Kinabalu. Kaunting background lang din sa kwentong ito, sinasabi na siya possibly ang kauna-unahang Malaysian domestic worker na namatay habang employed under suspicious circumstances. Sa loob daw ito ng 5 dekada. Ano kaya itong suspicious circumstances na ito? Ganito kadalasan i-describe si Nur Afia. Isa siyang babae na yung term natin dito lumalaban ng patas. Yan yung ginagamit natin Especially since this was a time doong pandemic. At alam natin na noong mga panahon to, walang katiyakan lahat, di ba? Hindi tayo pwedeng mamili ng trabaho. Kahit anong trabaho, for as long as makakakain, papatusin na po ng karamihan yan. So pumasok siya sa tirahan ng mga babanggitin natin in hopes na magkaroon siya ng safety at protection. Hindi lang financially, pero kabaligtaran pala yung sinapit nito. Yung tirahan na akala niyang magpapahaba sa buhay niya at ng kanyang pamilya, tirahan pala na magtatapos dito. Ang pangalawang karakter natin ay si Muhammad Ambri Yunos. 44 years old siya noong mga panahong ito. Siya yung padre de pamilya kung saan employed itong si Nur Afia. Ang pangatlong karakter naman natin this is where it gets interesting, Siya si Etika City Nurishaken Mofsulong. 37 years old na siya. Noong 24 years old siya,
Babackgroundan lang natin siya. This was in 2012. Sumali siya sa pangalawang season ng MasterChef Malaysia. I think meron din tayong MasterChef, diba? Kilala yung franchise na ito sa buong mundo. So galing siyang Sabah at postgraduate pa siya ng geology sa University Malaysia Sabah. Malayo yung inabot niya doon sa palabas. Nakaabot pa ng finals. Pero na-eliminate siya at naging 4th place. In a way, celebrity siya. Ang layo na naabot niya, di ba? Ang laki nung exposure niya dito. Makikilala talaga siya ng mga tao. At ang hindi niya alam, hindi na pala ito yung huling pagkakataon na ma-expose siya sa media. Ito ngayon yung katanungan, may kinalaman ba itong mag-asawa sa suspicious circumstances na nangyari sa kanilang domestic helper na si Noor Afia? Umpisahan na natin ang malagim na pangyayari. The timeline natagpo ang patay si Noor Afia. Mangyayari ang kabuuan ng kwento sa isang condominium unit sa Amber Tower, Lido Avenue sa Penampang, Malaysia. December 8 to 11, 2021. Dito natagpuan yung bangkay sa bahay ng mag-asawang Etika at Ambri. Yung bangkay ni Noor Afia. And at that time, ito na nga yung sinasabing suspicious circumstances sa pagkamatay niya. So, sino yung pumatay sa kanya? Bakit siya pinatay? Walang nakakaalam. Walang suspect pa. Wala lahat. Pero inimbestigahan agad ito. Pag-alaman na ang cause of death nito ay intentional injuries inflicted over time. Mahabang panahon. Sa madaling salita, paulit-ulit daw itong sinaktan hanggang sa isang araw natapos yung kanyang buhay. Pero hindi pa rin malinaw Ano ba yung pananakit na yan, Ano yung nag-cause ng pagkamatay niya? December 14, 2021. Abay, syempre, makikita mong maraming bugbog, maraming pasa, galos, sugat. Ang isang helper, unang-unang suspect po talaga dyan is yung mga employers. Marami po talaga yung mga nananakit ng kanilang mga kasambahay. Hindi lang sa kanila yan. Sa atin meron din. At dahil dito, ilang araw lamang matapos matagpuan ng bangkay ni Noor Afia, inaresto na yung mag-asawa. Babacktrack tayo Tinanong kasi sila, paano nyo po nalaman na patay na si Noor Afia? Ito yung kwento ng mag-asawa. Sabi nila, ay wala kaming alam dyan. Galing kami ng bakasyon. Galing kami sa Kundasang. Yun yung alibay nila. Sabi nila, alam nyo po nung pagka-uwi namin, nakita na lang namin yung aming helper na si Noor Afia nasa sahig, nakahalandusay, patay. At dahil dito, napilitan daw sila na mag-file ng police report. Wala. Ano nangyari dun sa kasambahay natin? Alala sila. Of course, alam na natin na nakatutok ang mata ng lahat sa kanila. Kasi prime suspect sila Numero 1. Pero kung ano yung kabuuang katotohanan, sa habang tinatanong sila, syempre hindi pa rin naman alam. Wala pang mga tests. So nagpatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Inaalam nila kung totoo itong alibay ng mag-asawa. Hindi na magkaugaga ang forensics team kakahanap ng katotohanan. Pinag-uusapan na rin kasi ito sa buong bansa nila. And just after a few days, meron silang na-uncover na isang madilim na katotohanan. Dito na po ako magte-trigger warning sa ating mga viewers medyo maselan na ang susunod na parte ng ating kwento. December 16, 2021, merong isang forensics odontologist mula sa Queen Elizabeth Hospital na si Dr. Nurhayati Jafar. Yung odontologist po, sila yung nag-aaral sa ngipin. Mga bite marks, ganyan. Tapos nire-relate nila ito sa mga kaso para makatulong sa investigasyon ng mga krimen. So nagtataka ako bakit ngipin yung inaalam nila. Mamaya ako kwento ko sa inyo yan. Pero ito muna yung nakita nila Ang daming ebidensya na nagsasabing nakaranas nga ng physical assault si Noor Afia. Naging patunay yung kanyang bibig dito. Sa bibig niya, natagpuan na merong 8 na soft tissue injuries doon sa bibig. Pangalawa, merong trauma sa kanyang 6 na front teeth. Kasama yung left central at lateral incisors. Ang sabi na nagpapakita raw ito ng senyales na pinwersa na, hindi ko lang, parang pisilin? Ginanon ba? Hindi ko alam. Pangatlo, may mga hiwa-hiwa yung kanyang gums. May mga sugat-sugat ito. So, ang nangyari, etong mga sugat na to, fresh pa
At nare-relate nila na malapit ito sa oras ng kanyang pagkamatay. Parang konektado itong ngipin niya sa pagkamatay niya. So, sabi nila na itong naranas daw na pain ni Nur Afia 10 out of 10. Para siyang dinentist nang walang anesthesia. Ikaapat na nalaman nila, nung sinusuri daw itong mga to, bukas pa nga itong mga sugat ni Nur Afia. Ibig sabihin, fresh na fresh. So mapapatanong ka, binugbog ba siya? Ibig sabihin, babalikan natin. Nung tinuro to sa aming mga pulis, fresh pa yung mga sugat sa bibig. Teka, tama ba ako sa teorya ko na baka may kinalaman itong mag-asawang to? Nagsisinungaling ba sila? Alam nyo, habang sinusulat ko po ito, nagtataka ako kung bakit sa bibig yung mga nahanap nila. Tataka lang ako, bakit yun yung mga ebidensya na nakita? Bakit ang specific sa bibig? Ngayon medyo nagkakalinaw na to, pero bibitinin ko kayo ng kaunti dahil i-discuss natin ang kabuuan ng ang pag-torture kay Afia. May kinalaman to sa bibig Eto na, pakinggan nyo. Idinidescribe ng mga prosecutors ang kasong ito bilang a prolonged campaign of cruelty. Pinahaba na pananakit, cruelty, pamamaltrato. Bakit? Papalikan natin lahat ng pangyayari. Bago po matagpo ang patay si Afia sa apartment ng kanyang mga employers, sabi nila na ang kasong ito ay hindi basta-bastang murder lang. Dahil may galit, pinahaba daw ito at sinasadyang pananakit, pag-torture. So bakit nila ginagamit yung salitang torture? Eto na, sa mga ebidensya po na nakalap ng kapulisan, nakita nila itong cellphone ng mag-asawa. At nakadocument po sa cellphone na ito yung pananakit at pag-torture sa kasambahay. Lahat po hanggang sa pinaka maliliit na detalye. Napakarami pong ebidensya. Sinusuntok siya, hinahampas po ng kung ano-ano. And there is even this one moment na binuhusan pa ng mainit na tubig. Ngayon po, kitang-kita ang lahat ng ito. Napakarami na ng mga videos kung paano nila saktan si Nur Afia. And after all of this, every after pananakit, hindi nila binibigyan ng atensyong medikal itong si Nur Afia. There are claims na nagsasabing ginagawa nila ang lahat ng to parang a form of control. Parang nananakot, nagte-threaten, o pag hindi mo ginawa to, sasaktan kita. Parang ganun yung sinasabi nila. Kapag may nagawang hindi tama itong si Nur Afia, hinahampas na raw siya. So this went on and on doon sa kabuuan ng pagstay niya sa tahanan na mag-asawa. Yung dahilan kung bakit nung pinakita po yung bangkay doon sa asawa at sinabing, Mister, ito po ba yung asawa niyong si Nur Afia? May asawa po kasi itong si Nur Afia. Nung pinakita po siya doon sa asawa niya, may alam din yung asawa niya sa ginagawa sa kanya Pero wala silang magawa Kailangan magtrabaho. Hindi na raw makilala yung babae. Hindi na makilala sa bangkay. Talagang lamog na. At nakilala lang siya dahil sa isang bangle, Yung sinusuot po dito. Sa asawa ko yan. Naiyak na lang siya. Talagang iba na yung itsura niya nung natagpuan siya ng mga pulis. Ngayon naalala nyo, yung kanina sinasabi ko na puro tungkol sa bibig, yung mga nakikitang sugat-sugat po. Yung mga sugat sa bibig, sa gums. Eto palang mga nakita sa bibig niya, yung trigger mismo. Yung kahuli-hulihan na pananakit na ginawa sa kanya na naging dahilan kung bakit siya namatay. Bukod po syempre dun sa mga nauna nagawa sa kanya. Ito po yung article. Nagkalinaw sa akin lahat Former MasterChef Malaysia finalist jailed for murdering maid after, Diyos ko, forcibly extracting her teeth with pliers. Nabigyan na po ng kasagutan yung mga katanungan ko. Pero nagtataka ako, bakit? Akala ba nila naglalaro lang sila ng denti-dentistan? Ito na pala yung sinasabi kung bakit 10 out of 10 yung pain ng biktima. But hindi ko mahanap po exactly kung ano yung naiisip nila. Bakit tatanggalin? Kung torture man, ang daming forms of torture. Bakit yung ipin yung napagdiskitahan nila? Wala na po akong mahanap na detalye dito, Ang naisip ko na lang, psychopath ba tong mga to? Diyos ko, kaya naman pala puro ipin yung mga ebidensya, di ba? Anyway, obvious naman na dahil dito,
Ay, mamamatay talaga yung kasambahay. Hindi mo kailangan maging doktor para maisip na yung trauma sa bibig, yung pagkaubos ng dugo. Yan ang magiging cause ng pagkamatay talaga, di ba? Talagang ubos na po talaga siya. Mala torture film. Grabe. So, ang mag-asawa ba ang pumatay kay Afia? I think it's obvious naman po kung ano yung kwento dito. Pero patutunayan ito dito sa trial. December 29, 2021 hanggang November 17, 2022. So, napakahabang panahon po nito. Hindi naman kasi ganun-ganun lang ang mga kaso. However, sa buong period na ito, ang dami ng mga ebidensya. May video pa. In fact, overwhelming yung nakalap nilang evidence laban sa mag-asawa. So noong December 29, 2021, iprinisenta na ang lahat ng ito sa korte. However po, no, ito yung isang parte na maraming naiinis. And hindi lang ito yung first time. Noong April 2022, nag-grant ng bail kay Etika City yung Court of Appeal sa Putrajaya habang naghihintay siya ng transfer sa kaso sa High Court. Hindi bailable ang kasong murder pero pinayagan siya dahil may special case siya dahil isa siyang nanay. Nagbe-breastfeed siya. So meron siyang lusot dito. Marami naiinis po dyan. Hindi na daw dapat, di ba? Kayo nang bahala kung ano opinion nyo dyan. Nirelease siya sa bail na 30,000 Malaysian ringgit, which is sa atin, sinerch ko po, around 400k, napakalaking pera. Ibig sabihin, para sa mayaman na naman, ang hustisya, nakakatakas sila, nakakaalis sila kasi may pambayad sila. November 17, 2022, nag-umpisa na yung trial ng mag-asawa. Sinabi ng korte, ito yung term nila, no, na yung biktima raw ay subjected to prolonged abuse resulting in fatal injuries and trauma to her face and body. Inabuso siya, sinaktan, and this time, proven na talaga. Official na. Hatol na ng korte. Alam nyo, ayon sa mga nababasa kong article sa kasong ito, itong mag-asawa, nag-a-attempt sila na ibintang sa isa't isa yung kasalanan. At may rason yan kung bakit sila nagbibintangan. Wala na silang pakialam if makulong yung asawa nila. Hindi pa kasi dito nagtatapos ang lahat. Siguro kaya rin nagbibintangan na sila dahil sa susunod na parte ng kwento. Push for death penalty. Noong 2023, na-abolish yung mandatory death penalty sa kanila. Pero syempre, may mga nagtatry pong buhayin ito. Sa atin din, may mga ganyan din. Kagaya na lang ni Deputy Public Prosecutor Dacia Jane Romanus. Hinihikayat niya yung korte nila na mag-impose ng death penalty. Sabi niya kasi, yung biktima po, gusto lang magtrabaho ng ayos, gusto lang lumaban ng patas, pero kahit ganito raw, tinorture siya. Tinanggalan ng human rights. Tinanggalan ng buhay. Sabi pa niya, yung mga ebidensya daw nagsasabi na parang pinapreserve pa yung suffering. Pinapahaba, pinapatagal. However, kahit na pinupush ang parusang death penalty para sa mag-asawa, ay hindi ito nangyari at sa makatuwid, ay ito ang naging hatol ng korte. June 20, 2025. Kakatapos lamang po nito, halos 4 years din mula 2021. Pero 2 years lang yung legal battle. Ang High Court judge na si Datuk Dr. Lim Hock Leng ay hinatulan yung mag-asawa na si Etika at Ambri na parehong guilty. Jointly charged daw sila, sabay silang binasahan. Pag ganito raw, usually, haharap sila sa 30 to 40 years na pagkakakulong. Sa dulo ng kwentong to, 34 years yung inihatol sa kanila. Pero may kakaiba po dito sa hatol, sa kanilang parusa. Siguro sa kanila hindi to kakaiba, pero sa atin kasi walang ganito. Bukod po doon sa pagkakakulong kasi, yung lalaki ni si Ambri, sinentensyahan ng 12 hampas ng cane. Sabi sa isa pang article, sa ganitong klase ng krimen, kung hindi mapapatawan ng kamatayan ang mga salarin, ay dapat nadagdagan ang kanilang parusa ng 12 hampas ng cane. May galon pala. And just imagine kung sino yung gagawa. Baka sobrang baskulado. Ang sakit nun. Babambuhin ka. Sabi ko kayo nyo kanina, diba? Na hindi lang isang beses medyo makakaligtas si Etika City sa batas nila. Si Etika, exempted. Meron kasi silang batas na pumoprotekta sa kababaihan sa mga corporal punishments na tinatawag. Kayo nang bahalang magsabi sa akin kung deserve ba ni Etika na dapat kapantay niya lang din yung ginawa doon sa asawa niya. Hindi na po akong sasagot dyan.
Kayo na po ang bahala. Aftermath. Matapos makatanggap ng national attention ang kasong ito, nagkaroon ng public outrage po. No? Hindi mapigilan yung karamihan na magtanong, especially kay Etika, bakit napakasikat mong tao? Bakit mo nagagawa to? And nagtatanong din sila, bakit unfair? Bakit hindi pantay yung parusa niya at nung asawa? Reminder po ito na marami yung umaabuso sa mga domestic workers. Even sa atin, marami tayong OFW po na kung ano yung nai-experience sa ibang bansa. Nabanggit ko na kanina, di ba? May mga kinukulong, nilalagay sa ref yung mga bangkay. Pero dahil sa kaso ni Etika, bumukas yung usapin na kailangan bigyan ng proteksyon ang mga kasambahay. Wala na po akong ibang pwede pang sabihin sa kwentong ito kung hindi ang itrato ng tama ang ating mga kasambahay. Kung hindi nyo sila makita bilang pamilya, okay, walang problema. Pero sana tignan nyo sila bilang mga tao. Nakakalungkot lang na ang dami pa rin palang mga ganitong klase ng kwento at tao sa mundo. At karamihan sa mga kasambahay na naaabuso, tinitiis na lang ang kanilang dinaranas. Dahil mas importante sa kanila ang magpadala ng pera, pantawid gutom sa kanilang pamilya. Bago ko ibigay yung question of the day natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung Instagram ko. Message nyo lang po ako, especially sa Instagram, if gusto nyo pong mag-suggest ng stories. Nagre-reply po ako dyan pag may time ako. Anyway, ito na yung tanong natin. Ikaw ba? Paano mo tinatrato o kung wala man wala man kayong kasambahay, ano sa tingin mo ang tamang pagtrato sa kanila? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.